Cars PH. Hello mga ka-China Cars. Ngayong araw, i-review natin ang GWM tank. I-activate na yung tank turn. Lakas ng likod. Join China Cars PH as we review the hottest Chinese vehicles in the Philippine market. Be sure to check us on TikTok, Instagram, and Facebook. Ang GWM Tank 300 ay isang mid-size SUV na ginawa ng GWM mula pa noong 2020. Ang tank ay isa sa mga standalone brand ng GWM. Ang tank ay kilala bilang isa sa mga strong choice ng consumer pagdating sa off-road vehicles. Boxy and rugged yung style niya. Tapos yung grill niya, piano black ang finish. Tapos may malaking tank na logo sa gitna. Yung engine nito, 2.0 turbocharged engine, gasoline engine. Yung ilaw naman niya, round shape, tapos may line dito sa gitna. Tapos sa gabi, sobrang lakas ng ilaw nito. Sa side, yung side mirror niya, meron na ring signal light repeater dito. Tapos merong stepboard at roof rail. Sa likod, dito yung spare tire. Tapos may camera rin dito sa gitna. Tapos yung pinto niya is pag ganito yung bukas. Meron siyang dalawang lalagyan dito, tapos may dalawang sabitan, maximum 3 kilos. Tapos meron din siyang lalagyan dito. Tapos pag inangat mo naman to, nandito yung subwoofer niya. Tapos yung mga tools. Tapos nawawala lang yung camping table, which is dapat meron. Pero wala siya dito ngayon. Dito naman sa side nito ay merong outlet na 220 volts. Maximum 120 watts, tapos may sabitan ulit. Tapos may cigarette plug adapter dito. Pasok tayo sa loob. Yung napansin ko sa Tank 300, medyo malaki yung headroom. So sa loob, meron siyang malinaw na instrument cluster na halos kadugsong na nung infotainment. Tapos, kung mapapansin nyo, maganda rin yung aircon vents niya. Tapos meron pang analog clock dito. Tapos yung shifter naman, kung makikita nyo dito, parang siyang pang aeroplano, yung gear selector niya. Tapos nandito rin yung pang shift ng to 2-wheel high or 4-wheel high. Saka yung mga driving modes. Yung sound system naman nito ay Infinity. At 8 speaker sound system siya. Tapos meron din siyang ambient light dito sa lahat ng mga pinto, kasama yung ambient light. Meron din siyang massage function dito sa driver side. Yung napansin namin, wala rin siyang wireless charger, pero nakita ko dun sa mga bagong tank sa ibang bansa, nilagyan na nila ng charger. Pero yung charging port naman niya malapit, so okay lang, nandito lang. Dito sa part na to, nandito yung pang-open ng ilaw. Tapos yung sunroof pag-open. Yan. Dito sa center console, makikita nyo yung parking camera button. Tapos yung mga locking differentials niya. Front and rear. Tapos merong tank turn, which is hindi pa namin nasusubukan. Itong Tank 300, meron na rin siyang seat ventilation. So, driver side and passenger side. Tapos napansin namin meron din sabitan dito. Yun. Tapos nandito yung glove box. Meron din ambient light dito sa passenger side, sa harap, sa dashboard. Tapos meron din sa aircon. So dito sa second row, maluwag naman yung headroom. Okay, maluwag. Tapos laki pa ng legroom. Tapos meron na rin siyang aircon vents dito, dalawa, at charging ports. Tapos meron na rin dalawang cup holder dito. Sa second row, meron ding ambient light sa pinto. Tapos meron siyang cup holders. Tapos nandito yung grab handle niya para isara. This video is brought to you by CS Films Nano Ceramic Tint with advanced nanotech and ceramics for superior heat, UV, and glare reduction. You can contact them on Facebook. So ngayon try natin ilagay sa 4 low.
kailangan i-neutral. Tapos, yan, lipat natin sa 4L. Yun, nag-engage na. Tapos, pwede natin i-on yung locking differentials. Front. Yun, rear locking differentials. Tapos, so dapat mauna yung rear. Tapos mamaya i-try natin tong tank turn. Ang driving modes ng tank ay mud, sand, rock, mountain, pothole, at normal. Kung makikita mo naman ng camera ng tank, napakalinaw. So, activate natin yung tank turn. Yan. Activated na. Tapos, sobrang lakas ng liko niya. So, andito kami ngayon sa SLEX TR4 na development. Wala pang daan. Tamang-tama sa off-road ng GWM tank. So ngayon sobrang tirik na tirik yung araw. Yung kasama ata na tint dito is yung sa mga kasa lang. So sobrang hapde sa balat. So dapat mag-upgrade na sa ZS Films Nano Ceramic Tint. Sa highway driving, napansin namin matipid tong GWM tank. Sa ngayon nakaka 11.1 km per liter. So not bad sa ganito kalaking sasakyan. Tapos matulin na sasakyan. Hindi na masama yung ganitong fuel consumption. Kung sa ride, maganda yung suspension nito. Para siyang naka-air suspension. Ganda ng ride niya. Pero yung suspension naman niya, normal suspension lang. Tapos sa biyahe, maganda rin siya i-biyahe kasi kahit na mabilis yung takbo, tas sa mga liko, hindi naman siya mabilis pag-roll. So stable yung handling nito, maganda. Para sa off-road category, talagang may laban ang GWM tank sa looks, safety at features. Isa sa mga gusto ko ay ang camera nito at ang ganda ng sound system. Yung na-try namin yung feature na tank turn, talagang sobrang useful kasi isang liko lang sa tight turn, kuha na. Solid din yung pang-ilalim ng tank kahit dumaan kami sa malulubak na lugar. Ang starting price ng GWM Tank 300 ay 2.678 million. Sa tingin ko, among GWM Tank's competitor like Jetour T2, talagang may laban ang GWM Tank. Thank you GWM Philippines for the lend out unit. And para updated ka sa mga latest Chinese car release and insights, subscribe na sa aming channel. See you on our next episode.